Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1096. Nakakatakot na pagtaas ng lakas. Isang makapal na puting apoy ang lumabas sa katawan ni Xiaoyan sa harap ng maraming nagulat na mga mata bago ito agad binawi, lumiit pabalik sa katawan ni Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Kasunod ng pagbabalik ng apoy, isang hindi pangkaraniwang malakas na aura ang dahan-daang lumabas mula sa katawan ni Xiaoyan, na parang kagigising lang. Ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang magbago sa ilalim ng malawak at napakalakas na lakas na ito. Nakatayo si Xiaoyan sa langit. Ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang matingkad pula. Maging ang kanyang maitim na mga mata ay natatakpan ng isang ligaw at marahas na enerhiya. Ang ganitong uri ng mabangis at hindi kilalang dahilan ay maging si Xiaoyan ay tahimik na nagulat. Hindi niya inaasahan na ang pagsabog ng tatlong uri ng Heavenly Flames ay lilikha ng ganoong karahasang enerhiya. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamao sa sobrang kahirapan. Medyo nanigas ang buong katawan niya dahil sa lumalakas na enerhiya. Ang ganitong uri ng katigasan ay tumagal ng ilang minuto bago unti-unting nasanay si Xiaoyan. Napakalaki ng Skyfire 3 Mysterious Change. Matapos ang kanyang katawan ay unti-unting umangkop sa ganitong uri ng ligaw, marahas na enerhiya, maging si Xiaoyan ay hindi napigilan ang malumanay na paglanghap ng malamig na hangin. Kung ang kanyang katawan ay hindi napino ng maraming likas na kayamanan, malamang na makakalimutan niya ang paggamit nito upang labanan ang isang kalaban. Daranas siya ng backlash at mamamatay pagkatapos niyang gamitin ang bagay na ito. Ho! Isang subo ng mainit na hangin ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Unti-unting namutla ang pamumula ng mukha niya. Ang sunod-sunod na alon ng sakit, na dulot ng umiikot na ligaw at marahas na enerhiya, ay unti-unting nabawasan. Matapos magalit sa hindi kilalang bilang ng mga sangkap na panggamot at likas na kayamanan, ang pisikal na lakas ni Xiaoyan ay malamang na isang bagay na kahit na ang ilang mga eksperto sa tuktok ng klase ng Daozang ay hindi maihahambing. Hindi nakakagulat na inutusan ako ni Tang Xin na iwasang gamitin ang tatlong pagbabago maliban kung wala akong pagpipilian. Ang kanyang mga salita ay talagang puno ng katotohanan. Dahan-daang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang lumalakas na enerhiya sa loob ng kanyang katawan at ang sulok ng kanyang bibig ay dahan-daang itinaas sa isang bahagyang arko. Gayunpaman, ang ganitong pakiramdam, pagkatapos na tiisin ang sakit, ay talagang napakaganda. Batay sa sariling hula ni Xiaoyan, ang kanyang kasalukuyang lakas ay malamang na umabot sa antas ng isang 7-star Daozang. Sa madaling salita, ang Skyfire 3 Mysterious Change ang naging sanhi ng kanyang lakas na itaas ang 5 bituin. Kung ang isang ordinaryong elder ng Burning Flame Valley ay ganap na magpapakawala ng Skyfire 3 Mysterious Change, maaaring mapataas niya ang kanyang lakas ng 3 bituin o higit pa. Gayunpaman, ang Skyfire 3 Mysterious Change ay may lubhang kakaiba at misteryosong aspeto. Ang pagtaas ng lakas ng isang tao ay ganap na tinutukoy ng lakas ng apoy. Kung mas malakas ang apoy, mas malaki ang pagtaas ng lakas ng isang tao. Ang tatlong uri ng apoy na pinakawalan ni Xiaoyan ay pawang Heavenly Flames, ang pinakamalakas sa lahat ng apoy. Kaya naman, ang mga pagtaas, na dulot ng pagsabog, ay medyo nakakatakot. Siyempre, ang kasalukuyang pagtaas ng lakas ay maaaring napakahusay, ngunit ang mga sekwela na ay dudulot nito ay natural ding magiging mahusay. Sa kabutihang palad, ang katawan ni Xiaoyan ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong katawan ng eksperto. Kung hindi, ang pagsabog na ito lamang ay sapat na upang gumugol siya ng kalahating taon o higit pa sa pagpapagaling. Ang pagbabagong ito ni Xiaoyan ay nakakuha din ng atensyon ni Tian Wuzunzi at Tian Shuangzi, na magkaharap lang ng hindi nag-aaway. Lumipat ang kanilang mga tingin. Nakangiting tumango si Tian Wuzunzi. Maging siya ay nahirapang malaman ang lahat ng mga trump card na taglay ni Xiaoyan. Gayunpaman, naunawaan din niya na maaaring mukhang bata ang taong ito, ngunit ang sinumang talagang gustong pumatay sa kanya ay malamang na mahirap ang karanasan. Saglit na sumulyap ang mga mata ni Tian Shuangzi bago bahagyang sumimangot. Gayunpaman, hindi niya gaanong pinansin ang bagay na iyon. Gaano man kalakas ang ginamit ng secret technique,
ang taong iyon ay hindi magiging labis na banta sa kanyang mga mata hanggat ang taong iyon ay hindi nakapasok sa klase ng Daozun. Ang tanging tao na seryoso niyang tiningnan ay si Tian Wu Zunzi sa kanyang harapan. Para kay Xiaoyan, kahit na hindi siya makitungo ni Protector Wu, natural na mayroong Tianxi at ilang elder ng Ice River Valley na makikialam. Hindi siya naniniwala na ang isang two-star Daozang lamang ay magagawang ibalik ang lahat kahit nataglay niya ang secret technique ng Burning Flame Valley. Natural na hindi alam ni Xiaoyan ang mga iniisip sa puso ng matandang ito. Matapos ang unti-unting pagbagay sa marilag, ligaw, marahas na enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Muli niyang itinaas ang Heavy Zuan Ruler. Bahagyang itinaas niya ang kanyang ulo at dumapo ang kanyang mga mata kay Protector Wu, na ang itim na fog ay tumigas, at pagkatapos ay sinulyapan ni Xiaoyan si Tianxi sa tabi niya, na ang ekspresyon ay naging madilim. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagbabago. Sa wakas ay ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at sinabing, "Matanda, sinabi ko na kukunin ko itong lumang buhay mo ngayon." Ang matamlay at itim na ulap ay dahan-daang damaloy muli. Isang mukha na puno ng isang madilim na solem na ang nahayag. Madilim ang mga mata ni Protector Wu habang nakatingin kay Xiaoyan at sinabing, "Anong mga mapagmataas na salita? Ang secret technique na ito ay maaaring makapagpataas ng iyong lakas, ngunit sa huli ay may limitasyon sa oras. Kapag naabot na ang takdang oras ng secret technique, magiging inutil kang tao. Bago mangyari iyon, may sapat na panahon para patayin ka." Napangiti si Xiaoyan. Gayunpaman, ang ngiti na ito ay puno ng layuning pumatay. Anong kaiabangan? Malamig na tumawa si Protector Wu. Gayunpaman, katatapos lang ng boses niya nang makita niyang biglang nanginig ang katawan ni Xiaoyan. Isang lamig ang bumalot sa puso ni Protector Wu nang manginig ang katawan ni Xiaoyan. Ang kanyang matalas na instinct sa paglipas ng mga taon ay nagmamanyobra sa kanyang katawan habang siya ay nagmamadaling umatras sa paraang parang kidlat. Nang maka-atras pa lang si Protector Wu ng 2 hakbang, biglang nag-iba-iba ang espasyo sa harapan niya. Isang parang multo ang biglang lumitaw. Ang mabigat na ruler, na natatakpan ng isang jade green na apoy, ay nagdala ng isang nakakatakot na puwersa, na naging dahilan upang makaramdam ng panginginig ang kanyang balat, habang galit itong tumama. Ang mabigat na pinuno ay dumaikit sa harapan ni Protector Wu habang papalapit ito sa kanya. Bagamat hindi ito nakipag-ugnayan, ang init na nakapaloob dito ay nagdulot pa rin ng agad na pamumulan ng mukha ni Protector Wu. Mabilis na umatras ang katawan ni Protector Wu matapos makaligtaan ang ruler. Isang malamig na pawis ang hindi sinasadyang lumitaw sa kanyang puso. Puno ng pawis ang likod niya. Kung hindi siya mabilis na nakariyak kanina, malamang na siya ay naging mincemeat mula sa atake ni Xiaoyan. Ang bilis ng brat na ito ay naging napakabilis pagkatapos gamitin ang secret technique na iyon. Kahit ako ay hindi ko magawang sundan siya. Si Protector Wu ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting galit mula sa kahihiyan pagkatapos lumitaw ang malamig na pawis. Siya ay nagpakawala ng isang mahinang galit na dagandong. Ang protector na ito ay hindi naniniwala na ikaw, bilang isang nakababatang henerasyon, ay maaaring magpalipat-lipat sa kalangitan kapag kahit si Yao Chen ay hindi nakatakas sa aking mga kamay. Ang galit na galit ay tumunog lamang nang biglang pinalitan ni Protector Wu ang seal na nabuo ng kanyang mga kamay. Naririnig ng isa ang isang kalabog na tunog habang ang maraming maitim na kadena ay bumaril mula sa itim na fog. Pagtingin sa malayo, sila ay parang isang napakalaking sapot ng gagamba. Matatagpuan si Protector Wu sa gitna ng malaking spider web na iyon, na parang isang malaking demonyo. Isang mahinang sigaw ang lumabas mula sa itim na fog. Kaagad, maraming itim na anino ang nagdala ng matalim na tili habang sila ay lumabas sa itim na fog. Ang mga itim na anino na ito ay lumitaw lamang nang sumunod sila sa mga itim na kulay na tanikala na nagkalat. Matapos ang paglapit ng mga itim na anino na ito, ang mga kulay itim na kadena ay lumitaw na parang maraming mabangis na bibig na nilamon ang mga itim na anino na ito. Kaagad, ang kakaiba, itim na kumikinang ay nasimulang magtagal sa mga tanikala. 100 Soul Lock ang Sky Python. Matapos lumunin ang mga itim na anino, ang kulay itim na kadena ay naging hindi pangkaraniwan. Kaagad,
Isang malamig at malamig na sigaw ang biglang tumunog. Ang maraming itim na kulay na kadena, na umabot sa langit, ay agad na nagbuga ng kalabog na tunog habang sila ay nagsasama-sama. Sa isang iglap lang, sila ay naging isang malaking itim na sawa na tila buhay. Ang itim na sawa ay nabuo mula sa maraming kadena. Sa isang sulyap, tila naglalabas ito ng kakaibang pakiramdam ng metal. Ang itim na fog ay nananatili sa ibabaw nito bilang isang uri ng nakakatakot at malamig na aura na kumalat mula rito. Tila ito ay isang malaking ahas sa isang malalim na bangin, na nagdulot ng takot sa isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Pumunta ka. Ang itim na ulap ay kumikislap habang ang isang siksik at malamig na boses ay tumunog. Agad na nagpakita ng itim na kislap ang malalaking mata ng napakalaking itim na sawa. Ibinaba nito ang buntot, pinunit ang espasyo, at sumugod kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Si Xiaoyan ay nanatili sa langit. Nanlamig ang kanyang mga mata habang nakatingin sa malaki at itim na sawa na kumakaway sa lakas ng hangin. Nakahinga siya ng malumanay bago biglang hinawakan ng mahigpit ang heavy Zuan ruler sa kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay umabant sa halip na umatras. Sa harap ng maraming nagulat na mga mata, gumamit siya ng isang mabangis na momentum na katulad ng nagbabanggaan na mga meteorite habang siya ay sumusugod patungo sa napakalaking, itim na sawa na iyon. Flame-splitting tsunami. Kagalo pa lang ng katawan ni Xiaoyan nang biglang umindayog ang mabigat na ruler. Isang malaking ruler ang kumikinang, 100 talampakan ang laki, na bumaril mula sa dulo ng kanyang mabigat na pinuno. Kaagad, walang awa nitong hinabol ang itim na sawa. Sunod-sunod na alon ng mga gintong metal na tunog ang sumabog. Sparks shot sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ay naging sanhi lamang ng bahagyang panginginig ng katawan ng mga itim na sawa. 6-joint body flow ang ruler, 6-joint flame. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos bumagsak ang pag-atake ng ruler. Binago niya ang kanyang ruler technique at isa pang matalim na ruler glow, na naging dahilan upang maramdaman ng ilang elder ng Ice River Valley na namamanhid muli ang kanilang balat, nataman ang itim na sawa. Ang paghak sa pagkakataong ito ay nagdulot ng ilan sa mga kulay itim na kadena na nagbuga ng matalim na tili. Naghiwalay na talaga sila. Lumapit ang katawan ni Xiaoyan sa malaking sawa. Ang itim na sawa, na walang awa na tinamaan ng 2 beses ni Xiaoyan, ay nagpakawala ng counter-attack sa ilalim ng kontrol ni Protector Wu. Makikita ito sa pagbukas ng malaking bibig habang ang isang malapot na itim na fog ay sumasabog. Ang loob ng itim na fog ay naglalaman ng hindi mabilang na matatalim na tili na nagdulot ng matinding kirot sa kaluluwa ng isang tao. Bang! Ang itim na hangin ay bumaril sa isang paputok na paraan. Gayunpaman, hindi huminto ang forward charging body ni Xiaoyan dahil dito. Isang jade green na apoy ang lumabas sa kanyang katawan at bumuo ng fire curtain sa kanyang harapan. Ang mabangis at itim na hamog ay nagbuga ng mainit na puting usok ng ito ay tumama sa kurtina ng apoy bago ito nalipol. Madaling hinaranggan ni Xiaoyan ang pag-atake ng itim na sawa. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanyang katawan, at nagpakita siya sa harapan nito. Pinisil niya ang kanyang kamay at ang mabigat na ruler ay binawi sa kanyang storage ring. Ang mga seal ay nabuo sa paraang parang kidlat sa pamamagitan ng kanyang mga kamay habang ang isang matingkad na kinang ng kristal ay mabilis na naipon. Open Mountain Seal. Biglang nanginig ang hand seal ni Xiaoyan. Nanlamig ang kanyang mga mata nang biglang hamampas ang kanyang kaliwang kamay. Nagdala ito ng malawak at napakalakas na lakas habang walang awa na damapo sa noo ng itim na sawa. Maraming kadena sa noo ng itim na sawa ang nagkahiwalay matapos mahulog ang palad nito. Toneladang malamig at itim na hangin ang lumabas. Ang kaliwang kamay ni Xiaoyan ay bumagsak habang ang kanyang kanang kamay ay muling hamampas pasulong. Sea Flipping Seal. Ang kaliwang palad ay dumudura ng mga bundok habang ang kanang kamay ay bumaligtad ng dagat. Sa pamamagitan ng pag-asa sa nakakatakot na lakas na nakuha sa Skyfire 3 Mysterious Change, ginamit ni Xiaoyan ang unang 2 seal ng God Seal skill ng magkasama. Kung makikita ni Zhon'er ang ganoong kagalingan, hindi niya sinasadyang mabigla ng sorpresa. Ang Sea Flipping Seal ay sinamahan ng nakakagulat,
marilag na lakas habang marahas nitong hinampas ang ulo ng napakalaking sawa sa harap ng maraming natulalan na mga mata. Bang! Unti-unting nanigas ang katawan ng napakalaking sawa. Ilang sandali pa, isang mahina at malalim na ingay ang tumunog. Makikita ng isang tao ang unti-unting pagbagsak ng katawan nito, na nagiging hindi mabilang na bilang ng mga basag na tanikala. Naghiwa-hiwalay sila sa gitna ng sunod-sunod na alon ng matatalim na tili. Ang Dark Soul Python na ginawa ni Protector Wu ay gumuho sa harap ni Xiaoyan na string ng mabangis na Dao techniques. Habang tinitingnan ang Dark Soul Python, na pinatay ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat bago pa ito magkaroon ng malaking pakinabang, maging si Protector Wu, mismo, ay nakaramdam ng matinding kawalang paniwala. Gulat na gulat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mayabang na figure sa hangin. Hindi pa nabubuga ang kanyang hininga sa kanyang lalamunan nang biglang nanliit ang kanyang mga mata. Unti-unting nawala ang figure sa hangin. Kasabay nito, ang espasyo sa harap ni Protector Wu ay naging distorted. Isang figure ang misteryosong lumitaw. Ang batang mukha na iyon ay may suot na mabangis na ngiti. Ang kanyang kamay ay naglalaman ng isang napakaganda at magandang lotus, na tahimik na umiikot. Ang palad na ito ay para sa aking guro. Unti-unting kumalat ang bangis sa mukha ni Xiaoyan. Kasabay nito, ang apoy na lotus sa kanyang kamay ay binaril sa parang kidlat na paraan. Sa wakas, marahas itong idiniin sa katawan ni Protector Wu sa harap ng kanyang gulat na mga mata. Bang! Isang tunog na nakakapukaw ng kaluluwa ang muling sumabog. Battle Through the Heavens. Kabanata 1097. Madaling pagdurog. Bang! Umalangaw-ngaw ang pagsabog ng kaluluwa. Isang umaalon na alon ng apoy ang dumaan sa kalangitan sa sandaling ito. Ang alon ng apoy ay gamulong at kumalat. Ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng mabilis na pag-init ng lungsod, na naging malamig dahil sa malamig na hangin na tumatakip dito. Hindi mabilang na bilang ng mga mata sa buong lungsod ang nanood sa alon ng apoy na kumakalat sa kalangitan. Puno ng gulat ang kanilang mga mata. Sa loob ng wala pang 5 minuto, nakompleto na ni Xiaoyan ang isang perpektong ganting atake at binago ang sitwasyon ng patuloy na pagkatalo niya. Sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng kanyang 2-star Daozang, natalo niya si Protector Wu, na ang lakas ay umabot sa lakas ng isang 8-star Daozang. Ang ganitong sitwasyon ay lubhang hindi kapani-paniwala sa mga mata ng lahat. Ang agwat sa pagitan ng bawat bituin sa klase ng Daozang ay hindi karaniwang malawak. Ang pagtatangkang makipaglaban sa isang kalaban sa mga bituin ay hindi isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao, ngunit ang sitwasyong lumilitaw sa kanilang harapan ay naging sanhi ng pagkamanhid ng balat sa ulo ng napakaraming tao. Ang taong ito ay talagang napaka-abnormal. Mabilis na lumayo ang grupo ni Tianxi sa harap ng alon ng apoy na kumakalat. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa kumakalat na alon ng apoy. Ang nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban na biglang pinakawalan ni Xiaoyan ay naging dahilan upang maging siya ay nakaramdam ng takot. Ang tuloy-tuloy na string ng mataas na klase ng Dao skills kanina ay nagtataglay ng mapanirang lakas na napakalakas. Lumingon si Tianxi. Nakipagpalitan siya ng tingin sa dalawang elder sa Ice River Valley. May kung anong layunin sa pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata habang ginagawa niya iyon. Ang taong ito ay nagkaroon na ng ganoong kalamangan sa murang edad. Kung hahayaan siyang lumaki, malamang na siya ay magiging isang malaking kaaway ng Ice River Valley sa hinaharap. Sa makatuwid, ang taong ito ay hindi dapat payagang mabuhay. Ang mga miyembro ng Ye Clan sa loob ng Ye Clan Manor ay nanood ng matinding labanan sa kalangitan. Hindi nila sinasadyang lumanghap ng malamig na hangin, lalo na si Yezong. Bakas sa kanyang mga mata ang kanyang hindi paniniwala. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito, na nagmumukhang ordinaryo sa ibabaw, ay magiging ganito katekot kapag sumabog siya. Hindi katakatakang si Zinlan ay napakasigurado na may iligtas niya ang ating Ye Clan. Ang taong ito ay talagang pambihira. Ang kumakalat na alon ng apoy sa kalangitan sa wakas ay nawala sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin. Unti-unti ding nabunyag ang eksena sa loob. Ang unang pumasok sa paningin ng isang tao ay ang binata na may malinis na damit.
Ang pagsabog na nakakapukaw ng kaluluwa mula kanina ay hindi nagdulot ng kaunting pinsala sa kanya. Malakas at malakas pa rin ang kanyang aura, dahilan para makaramdam ng pagkagulat. May isang itim na figure na nakabitin sa hangin sa tapat niya. Maliwanag, ang figurang iyon ay si Protector Wu, na dumanas ng matinding suntok mula sa apoy na lotus. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tumatagos na itim na fog sa paligid niya ay ganap na naubos. Nang mawala ang takip ng itim na fog, ang medyo ilusyon na katawan ni Protector Wu ay tumambad sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata, na nagdulot ng maraming mga tandang. Ito ay talagang isang espiritual na katawan. Kakaiba talaga ang Hall of Souls na ito. Maging ang mga protector sa hall ay mga spiritual bodies. Hindi nakapagtataka na nagtitipon sila ng mga kaluluwa mula sa iba't ibang lugar. Dahil ba dito, bahagyang naging madilim ang mga mata ni Protector Wu matapos marinig ang maraming pribadong pag-uusap na ipinadala. Ang pagsabog ng Fire Lotus na iyon mula kay Xiaoyan kanina ay sumire sa kanyang pinakamalakas na depensa. Kasabay nito, nagdulot ito sa kanya ng malubhang pinsala. Ang Jade Green Fire Lotus na iyon ay tila nagtataglay ng epekto ng pagsunog ng kaluluwa, na naging sanhi ng kanyang buong katawan na mapuno ng matinding sakit. Kumislap ang tingin ni Protector Wu. Ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw habang nakatitig kay Xiaoyan. Gayunpaman, labis pa rin siyang nabigla sa nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban ipinakita ni Xiaoyan kanina. Noon, nang makilala niya si Xiaoyan sa unang pagkakataon, si Xiaoyan ay miyembro lamang ng nakababatang henerasyon na hindi pa nakakarating sa klase ng Daohuang. Kahit na matapos humiram ng spiritual strength ni Yao Chen ay ngayon lang niya naabot ang Daozang class. Sa kanyang mga mata, si Xiaoyan ay isang mahinang langgam. Ngayon, gayunpaman, ang taong dating langgam sa kanyang paningin ay ganap na nakatalo sa kanya. Kung hindi niya nailabas ang lahat ng espiritual na aura sa kanyang katawan sa isang kritikal na sandali, malamang na namatay siya sa apoy na lotus na iyon. Ang brat na ito ay nakapasok ng 2 beses sa bulwagan. Talagang may kakayahan siya. Kinagat ni Protector Wu sa kanyang mga ngipin. Mukhang namali siya sa sitwasyon ngayon. Hindi niya inaasahan na ang langgam noon ay maaaring lumaki sa hindi kapani-paniwalang yugtong ito pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng ilang maikling taon. Mukhang kailangan kong bumalik at ipadala ang impormasyong ito para magpadala ang Hall of Souls ng ilang karagdagang protector. Ang kaisipang ito ay dumaan lamang sa puso ni Protector Wu nang biglang sumikip ang kanyang puso. Nakatapak ang kanyang mga paa sa lupa habang nagmamadaling umatras. Nang umaatras ang kanyang katawan ay may lumitaw na kakaibang figure sa kinalalagyan niya kanina. Isang kamao, na nababalot ng isang jade green na apoy, ay marahas na nabasag sa walang laman na hangin. Nabuo pa ang ilang ripples sa espasyo kung saan dumapo ang kamao. Kapag nawala na ang itim na fog, kayong mga eksperto mula sa Hall of Souls ay katumbas ng isang tigre na nawalan ng kuko. Wala kang banta. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Xiaoyan matapos kumawala ang kanyang kamao. Nanginig ang kanyang katawan at misteryosong nawala. Nakaramdam si Protector Wu ng lamig sa kanyang puso nang makita niyang muling nawala ang figure ni Xiaoyan. Nakakatakot talaga ang bilis ng brat na ito. Hindi siya matatakot kung nasa peak condition pa siya. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atake ng Fire Lotus, ang kanyang kaluluwa ay nagdusa na ng malubhang pinsala. Hindi na siya makasabay sa bilis ni Xiaoyan. Ang paa ni Protector Wu ay humakbang laban sa walang laman na hangin. Ang kanyang anyo ay nag-transform sa isang itim na anino habang ito ay umatras sa bilis na parang kidlat, ngunit ang kanyang umaatras na figure ay biglang tumigas. Baka sa mukha niya ang gulat habang nagmamadaling lumingon. Umakyat ang itim na fog sa kanyang kamay at hindi mabilang na mga itim na anino ang lumabas sa itim na fog habang naglalabas ng matalim na tili. Pagkatapos nito, bigla silang sumabog ng malakas. Ang pagsabog ay bumuo ng isang mabangis na pabilog na ripple na kumalat. Gayunpaman, nang kumalat ito sa isang tiyak na bakanteng lugar sa hangin, isang kamao na may nasusunog na jade green na apoy ay marahas na tumama. Nabasag ang atake ni Protector Wu hanggang sa umatras ito. Kaagad, ang pag-atake ni Xiaoyan ay tumagos sa natitirang alon mula sa pagsabog at malakas na nabasag sa dibdib ni Protector Wu.
Boom! Agad na naglabas ng malungkot na sigaw ang bibig ni Protector Wu matapos siyang walang awa na hampasin ng palad. Mabilis na nag-vibrate ang kanyang ilusyonaryong figure habang ang kanyang ekspresyon ay pumuti na. Kung ang suntok na ito ni Xiaoyan ay hindi napigilan ng mga nalalabing alon ng sumasabog na mga espiritu, malamang nakita nito ang buhay ni Protector Wu. Hiniram ni Protector Wu ang puwersang pangtulak na ito at ang kanyang katawan ay lumipad pabalik na parang kidlat na bilis. Isang medyo nakakatakot na hiyaw ang hindi sinasadyang napalabas. Elder Tianxi, tulungan mo ako. Muling lumitaw ang malamultong figure ni Xiaoyan sa harap ni Protector Wu pagkatapos tumunog ang dagandong. Ang kanyang mukha ay tumaas sa isang mabangis na ngiti habang ang isang kamao ay walang awa na hamampes sa ulo ni Protector Wu. Kung ang suntok na ito ay nakipag-ugnayan, ang kaluluwa ni Protector Wu ay tiyak na madudurog sa lugar. Bang! Isang kamao ang inihampas. Gayunpaman, nang malapit na itong bumasag sa ulo ni Protector Wu, isang matandang figure ang lumitaw sa paraang parang kidlat. Hinawakan ng kanyang nangungunot na kamay ang kamao ni Xiaoyan. Dalawang nakakatakot na puwersa ang sumabog mula sa punto ng pakikipag-ugnay bago nag-transform sa isang airwave na kumalat. Binata, bakit kailangang magkaroon ng napakalakas na aura ng pagpatay? Hinawakan ni Tianxi ang kanyang hugis ahas na tungkod. Ang kanyang kabilang kamay ay nakahawak sa kamao ni Xiaoyan habang siya ay dahan-daang nagtatanong. Sa wakas hindi mo na kayang magtiis pa. Unti-unting naging malungkot ang mukha ni Xiaoyan nang makitang namagitan si Tianxi. Isang malamig na tawa ang pinakawalan niya bago sumipa ang kanyang binti. Isang matalim na puwersa ang bumuo ng talam sa dulo ng kanyang mga daliri habang naglalabas ng maitim na ginaw. Bang! Kasing lalim ng tubig ang ekspresyon ni Tianxi. Kakaibang nanginginig ang hugis ahas na tungkod sa kanyang kamay at nakaharang sa sipa ni Xiaoyan. Kaagad, ang kanyang katawan ay mabilis na umatras ng ilang hakbang at sabay na dinala si Protector Wu, na nasa likuran niya, palayo. Elder Tianxi, tulungan mo akong mahuli ang brat na ito. Ang Hall of Souls ay magbibigay sa iyo ng isang malaking pasasalamat. Kung sa tingin mo ay ito ay mahirap, maaari mo ring ipagpaliban siya. Nagpakawala na ako ng isang senadoryas. Maya-maya, may ilang mga eksperto mula sa Hall of Souls na darating upang magbigay ng tulong. Sa oras na iyon, tiyak na mahihirapan ang brat na ito na makatakas. Madilim ang mga mata ni Protector Wu habang nakatitig kay Xiaoyan. Madiin ang tono niya nang magsalita siya. Sa sandaling ito, naiintindihan din niya na sa kanyang lakas lamang, imposibleng mahuli si Xiaoyan. Kung siya ay lalaban mag-isa, maaari pa siyang mamatay sa mga kamay ni Xiaoyan. Siya ay makitid na iningatan ang kanyang buhay sa ilang mga palitan kanina. Kung hindi dahil sa swerte niya, malamang na namatay na siya. Tianxi ngumiti at tumanggo sa harap ng mga sinabi ni Protector Wu. Malaki ang pakinabang kung posible na makipagkaibigan sa isang makapangyarihang pangkat tulad ng Hall of Souls. Bukod pa rito, mayroon na siyang layuning pumatay kay Xiaoyan sa kanyang puso. Natural, hindi niya tatanggihan ang kahilingan ni Protector Wu. Protector Wu, mangyaring makatiyak. Maaari mo siyang iwan sa aking Ice River Valley. Tianxi mahinang tumawa. Pagkatapos nito, ang kanyang maitim, makakapal na mga mata ay ibinaling kay Xiaoyan. Marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, Bing Zuan, Bing Hua, medyo kakaiba ang brat na ito. Dapat kayong dalawa ay makipagtulungan sa akin at gamitin ang pinakamabilis na bilis para mahuli siya. Nagulat ang dalawang elder ng Ice River Valley sa gilid nang marinig nila ang kanyang sinabi. Agad nilang sinagot na may pag-aalinlangan. Old Shi, ang daming nanonood. Hindi ba't medyo hindi nararapat para sa ating tatlo na sama-samang atakihin ang isang miyembro ng nakababatang henerasyon? Nakababatang henerasyon. Malamig na tumawa si Tianxi nang marinig ang tanong nila. Tumingin siya sa kanilang dalawa at sinabing, kahit na kayong dalawa ay magkapit kamay para harapin ang brat na ito, malamang nasasalubungin ninyo ang iyong kapahamakan, ngunit nang ahas ka pa ring tawagin siya bilang isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Nagulat sina Bing Zuan at Bing Hua. Agad silang nakaramdam ng kahihiyan. Ang lakas nilang dalawa ay umabot lang sa 7-star Daozang.
Mas mahina sila kumpara kay Protector Wu. Ang miserableng pagtatapos ni Protector Wu kanina ay nasaksihan nila. Kung hindi nakialam si Tianxi, malamang na namatay siya sa mga kamay ni Xiaoyan. Sa makatuwid, hindi sila nakahanap ng anumang bagay upang pabulaanan ang mga salita ni Tianxi. Kung tutuusin, totoo talaga ang mga salita niya. Sina Bing Zuan at Bing Wu ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago nangangalit ang kanilang mga ngipin at tumanggo ang kanilang mga ulo. Kaagad, ginalaw nila ang kanilang mga katawan at bumuo ng triangular formation kasama si Tianxi, na nakapalibot kay Xiaoyan sa proseso. Ang matatalim na aura ay dahan-daang nakalock kay Xiaoyan. Maraming mga padamdam ang agad na ibinuga mula sa Ye City nang makita nila ang eksenang ito sa kalangitan. Ang Ice River Valley na ito ay naglalayong magtalaga ng 3 elder ng sabay-sabay upang harapin ang hindi pamilyar na binata. Ang pagtatanong sa iba ay mga walang laman na salita lamang. Ang tunay na reputasyon ay iiral lamang sa mga kamay ng mga mabubuhay. Ang mga nag-aalala tungkol sa mga walang laman na reputasyon ay maaga o huli ay parokya. Hindi pinansin ni Tianxi ang kaguluhan sa ibaba habang ang kanyang tingin ay dahan-daang nakatuon kay Xiaoyan. Sa wakas, binigkas niya ang mga katagang iyon sa mabagal na paraan. Ang ikaw pagkatapos gamitin ang Skyfire 3 Mysterious Change ay talagang napakalakas. Gayunpaman, hindi mo maibabalik ang sitwasyon ngayon. Kung susuko ka ngayon, maiiwasan mo pa rin ang paghihirap. Napangisi si Xiaoyan sa sinabi ni Tianxi. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa kanya, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging seryoso. 2 7-star Daozang at 1 Daozang sa tuktok. Sa lineup na ito, talagang hindi mahirap hulihin at patayin siya. Gayunpaman, ito ay nasa paunang kondisyon ng Xiaoyan na hindi gamitin ang kanyang iba pang trump card. Sa kasamaang palad, unti-unting naging kalmado ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay ay marahang pinagdikit. Pagkatapos nito, bumuo sila ng maraming kakaibang mga selyo. Kasunod ng pagbabago ng mga selyo, biglang tumaas ang temperatura sa paligid niya. 5-ring flame expelling technique. 5-ring flame expelling technique. Ang pinakahuling hakbang ni Tianwu Zunzi. Hindi pa ito ganap na pinakawalan ni Xiaoyan mula nang simulan niya itong sanayin. Kaya naman, mayroon din siyang kaunting kaalaman sa lakas ng Dao skill na ito, na inaangkin ni Tianwu Zunzi na halos maihahambing sa isang Tian class na Dao skill. Ngayon, gayunpaman, ang Dao skill na ito ay ganap na pinakawalan ng mga kamay ni Xiaoyan dahil sa mapanganib na sitwasyong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1098. Sky Incinerating Expelling Flames. Ang seal na nabuo ng mga kamay ni Xiaoyan ay biglang nanigas matapos ang malamig na sigaw ay tumunog sa kanyang puso. Kinuyam niya ang kanyang kamay at ang isang malalim na asol na apoy ay dahan-dahang kumulot at bumangon mula sa kanyang palad. Ang malalim na asol na apoy na ito ay tinawag na si Demon Flame. Ito ay hindi isang Heavenly Flame. Sa halip, isa lamang ito sa mas malakas na Beast Flames na nakuha ni Xiaoyan nang mangolekta ng Beast Flames. Ang apoy na ito ay nagmula sa katawan ng isang Rank 7 Magical Beast, ang si Demon Beast. Ito ay medyo malakas. Siyempre, natural na hindi ito may kumpara sa isang Heavenly Flame. Gayunpaman, hindi maaaring mawala ang bagay na ito ngayon na gustong gamitin ni Xiaoyan ang 5-ring flame expelling technique. Lumitaw ang malalim na asol na apoy at agad na umubo. Kumawag-kawag ito sa mahiwagang paraan bago nag-transform sa isang daang talampakan malaking Deep Blue Firewolf. Ang 5-ring flame expelling technique ay nangangailangan ng 5 uri ng apoy upang makabuo ng 5 magkakaibang espiritu ng apoy. Isang lobo, isang leopardo, isang leon, isang tigre, at isang dragon. Tanging kapag ang lahat ng 5 uri ng mga espiritu ng apoy ay lumitaw ng magkasama, magiging posible na mabuo ang 5-ring flame expelling formation. Ang lakas nito ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, medyo nakakalungkot na si Xiaoyan ay nakagawa lamang ng 3 figurine ng 5 espiritu gamit ang 3 uri ng Heavenly Flames. Kaya, ang lakas nito ay bahagyang mababawasan. Kahit na iyon ang kaso, sapat pa rin ang lakas nito upang sunugin ang mga dagat at pakuluan ang kalangitan. Ang selyo ng mga kamay ni Xiaoyan ay muling nagbago pagkatapos mabuo ang espiritu ng apoy na lobo.
Tahimik na lumitaw ang isang nagninangas na pulang butil sa kanyang palad. Ang sikat ng araw mula sa kalangitan ay nagdulot ng malaking kumpol ng puting kulay na apoy na lumitaw sa palad ni Xiaoyan. Kinokontrol ng isip ni Xiaoyan ang kumpol ng puting kulay na apoy habang ito ay mabilis na kumikislap. Sa loob ng maikling panahon, ito ay pinagsama-sama sa isang apoy na leopard spirit. Sa kasalukuyang kakayahan ni Xiaoyan sa pagkontrol ng apoy at sa kanyang pagsasanay sa flame creation skill, naabot na niya ang kinakailangan para sa 5-ring flame expelling technique na ito. Ang pagbuo ng 5 uri ng mga espirito ng apoy ay hindi naging mahirap sa kanya. Isang malaking firewolf at fire leopard ang nakatayo sa harap ni Xiaoyan sa mabangis na paraan. Nagpalabas sila ng mahinang dagandong sa grupo ni Tianxi. Ang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay naging sanhi din ng pagkagulat ng grupo ni Tianxi. Medyo hindi sila sigurado sa intensyon ni Xiaoyan. Habang ang grupo ni Tianxi ay nagulat, ang mga kamay ni Xiaoyan ay muling mabilis na nagbago. Isang berde, hindi nakikita, at makapal na puting apoy ang dahan-daang lumitaw mula sa kanyang palad ng sunod-sunod. Kasunod ng paglitaw ng 3 unang heavenly flames na ito, ang temperatura ng lugar na ito ay tumaas ng malaki. Ang malamig na air barrier na sumasakop sa Ye City ay matinding nag-iba-iba. Gayunpaman, maswerte na maraming mga alagad ng Ice River Valley ang nagbibigay ng malamig na chi dito. Kaya't walang kaputlang makikita sa hadlang ng malamig na hangin. Ang pagiging pamilyar ni Xiaoyan sa 3 uri ng heavenly flame na ito ay mas malaki kaysa sa 2 apoy mula kanina. Kaya naman, ang pagkakabuo ng huling 3 uri ng apoy na hayop ay hindi naubos ng masyadong maraming oras. Sa loob ng ilang minuto, isang parang buhay na espiritu ng apoy ng leon, isang tulad buhay na espiritu ng apoy ng tigre, at isang parang buhay na espiritu ng apoy ng dragon ay ipinanganak mula sa umuusok na heavenly flames, na lumilitaw sa lugar na ito. Ang kalawakan ng kalangitan ay nanginig kasunod ng paglitaw ng 5 uri ng mga espiritong ito ng apoy. Ang orihinal na tahimik na natural na enerhiya ay tila kinaladkad din ng isang bagay habang ito ay naging lubhang marahas. Ang biglaang pagbabago na lumitaw ay pumukaw sa sorpresa ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming mga tingin ang itinapon sa 5 malalaking espirito ng apoy sa tabi ni Xiaoyan nang walang anumang paunang kasunduan. Ang 5 malalaking nilalang na ito ay lumitaw lamang nang ang gayong pagbabago ay nabuo sa kalikasan. Maliwanag, tiyak na may kaugnayan sa pagitan ng mga pangyayari. 5-ring flame expelling technique. Hindi inaasahan na ang maliit na batang ito ay nagsanay nito hanggang sa yugtong ito. Hihihi. Sa pamamagitan ng pag-ensayo ng aking Dao technique, masasabing nakuha niya ang ilan sa aking mana, tama ba? Ang mga mata ni Tian Wu Zunzi ay naaakit din sa ripple sa kalikasan. Sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang makita niya ang 5 pamilyar na espiritu ng apoy. Bahagyang natuwa ang gilid ng bibig niya. Ang paraan ng paggawa ng mga bagay ng Ice River Valley na ito ay talagang tumutugma sa salitang kasuklam-suklam. Kalimutan ang pang-aapi sa mas bata dahil lang sa mas matanda ka ngayon, gusto mo pang mangbuli sa iba gamit ang mga numero. Napatingin si Tian Wu Zunzi kay Tian Shuangzi sa harap niya at mahinang pinarusahan. Ang nagwagi ay nagiging hari habang ang natalo ay nagiging tulisan. Ang aking Ice River Valley ay nagmamalasakit lamang sa mga resulta kapag gumagawa ng anumang bagay, hindi ang proseso kung paano ito ginagawa. Ngumiti si Tian Shuangzi sa harap ng panunuya ni Tian Wu Zunzi. Sinabi niya, gayunpaman, ang pagganap ng brat na ito ay higit na lumampas sa inaasahan ko. Wala na siyang proteksyon ng swerte sa pagkakataong ito. Malinaw na naunawaan ni Tian Shuangzi ang lakas ni Tianxi. Bagamat nabigo si Tianxi sa huling pagkakataon, ang dahilan nito ay dahil kay Tian Wu Zunzi. Bukod dito, kasalukuyang tinulungan siya ng 2 elder ng Ice River Valley. Sa pagkakahawak nilang tatlo, walang sino mang mababa sa antas ng 1 dozen ang makakalaban sa kanila. Hindi na kailangang pag-usapan pa ang tungkol kay Xiaoyan. Si Tian Wu Zunzi ay nanatiling walang pangako. Ang 2 taong ito ay nakatayo sa langit nang walang nakakakita sa kanila. Isang malaking labanan ang sumiklab sa kabilang lugar, ngunit ang panig na ito,
na dapat ay ang laban ng higit na makakaakit ng atensyon, ay may dalawang tao na magkaharap na parang mga halijing kahoy. Wala silang ipinakitang bakas na malapit ng lumaban. Siyempre, ang ganitong uri ng panlabas na anyo ay natural lamang na nakikita ng isang ordinaryong eksperto. Sa mga mata ng mga may magandang paningin, natural nilang mauunawaan na sina Tian Wuzunzi at Tian Shuangzi ay nakaranas ng isang mapanganib na sagupaan. Ang mga aura ng magkabilang partido ay nakalock sa isa't isa. Hanggat ang aura ng alinman sa kanila ay nagbabago kahit kaunti dahil sa isang panlabas na kaganapan, sila ay agad na makakaakit ng isang tunay na pag-atake na parang bagyo. Ang isang piling tao na Daozun ay karaniwang hindi lumalaban, ngunit kapag sila ay lumaban, sila ay magpapakawala ng isang tunay na nakakatakot na pag-atake. Ang pagbabago sa kalikasan ay natural na hindi nakaligtas sa pansin ng grupo ni Tianxi. Agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon habang lumulubog ang kanilang mga mata habang nakatingin sa limang espiritu ng apoy sa paligid ni Xiaoyan. Huwag nang mag-antala pa. Atake. Nakaramdam si Tianxi ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang hinahampas ang hugis ahas na tungkod sa kanyang kamay pababa, at sumigaw siya ng may malalim na boses. Bahagyang tumango sina Bing Zuan at Bing Huan nang marinig ang mga salita ni Tianxi. Kinulat nila ang kanilang mga kamay at mabilis na sumibol ang malamig na aura. Kaagad, nag-transform ito sa dalawang kumikislap na espadang yelo. Ang mga thread ng buto na malamig na hangin ay patuloy na tumutulo mula sa kanila. Nanatili ang limang apoy na espiritu sa katawan ni Xiaoyan. Ang mainit na apoy ay patuloy na lumalabas sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mataas na temperatura ay naging sanhi ng kahit na ang espasyo mismo ay nasira. Nakatayo si Xiaoyan sa gitna ng mga apoy na espiritu. Kalmado ang ekspresyon niya. Sa isang tiyak na sandali, itinaas niya ang kanyang mga kilay habang ang isang matalim, malamig na hangin ay bumubulusok mula sa kanyang likuran, na tumama sa kanyang nakamamatay na lugar sa likod ng kanyang ulo. Hindi ginalaw ni Xiaoyan ang kanyang katawan sa harap ng malamig na pag-atake ng hanging ito na biglang sumabog. Ang espiritu ng apoy ng lobo at leopardo sa gilid ay nagpalabas ng mababa at malalim na dagandong. Dalawang alon ng apoy ang lumabas sa kanilang mga bibig at tuluyang nakaharang sa malamig na hangin na dumadaloy sa isang paputok na paraan. 5-ring flame expelling technique, nasa formation. Ang biglaang palihim na pag-atake na sumabog din ang bumasag sa pagkapatas. Isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan. Ang sil na nabuo ng kanyang mga kamay ay biglang nagbago ng isang malamig na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Matapos tumunog ang sigaw ni Xiaoyan, ang limang espiritu ng apoy sa tabi niya ay naglabas ng swoosh na tunog habang nagmamadali silang lumabas, na bumubuo ng hugis pentagon. Sila ay ganap na nasakop ang isang lugar sa loob ng 100 metrong radius habang sila ay gumagalaw. Roar! Mababa at malalalim na dagandong ang ibinugaw mula sa mga bibig ng limang apoy na espiritu. Kaagad, 5 ganap na magkakaibang kulay na mga haligi ng apoy ang pinaputok sa kanilang mga bibig. Pagkatapos nito, diretso silang bumaril sa katawan ng isa't isa, na bumubuo ng perpektong hugis pentagon light. Chi-chi. Matapos mailabas ang mga haligi ng apoy sa katawan ng isa't isa, ang ibabaw ng 5 espiritu ng apoy ay naglabas ng maliwanag na ningning. Maraming liwanag na haligi ang naglabasan mula sa kanilang mga katawan. Agad silang tumakbo palabas at nag-transform sa maraming liwanag na sinag na nagsimulang gumuhit ng hugis ng isang misteryosong malaking porma sayon. Ang mga sinag ng liwanag ay tumawid at umiikot sa isa't isa. Sa loob ng maikling sandali, nakagawa na talaga sila ng napakakomplikadong light formation sa kalangitan. Ang liwanag na porma sayon ay nabuo lamang nang ang isang maliwanag na kurtina ng apoy ay bumagsak, na sumasakop sa espasyo sa loob ng 100 metrong radius sa loob nito. Si Tianxi at ang dalawang iba pa ay nahuli din sa loob ng fire curtain na ito. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ng grupo ni Tianxi. Ang kanilang mga katawan ay gumalaw at nagsama-sama. Lahat ng kanilang mga kamay ay gumagalaw at marilag, malamig na aura ay lumabas. Sa wakas, marahas nilang binasag ang nakapaligid na fire curtain. Gayunpaman,
Ang ginawa lang nito ay naging sanhi ng bahagyang pag-iba-iba ng kurtina ng apoy. Automatikong naglaho ang kanilang malamig na aura kapag nadikit sa kurtina ng apoy. Old Shi, ang fire affinity energy sa loob ng formation na ito ay talagang masyadong ligaw at marahas. Ang Dao Qi sa loob ng ating katawan ay pinipigilan. Nag-iba ang ekspresyon ni Bing Zuan habang binibigkas niya ang ilang mga salita matapos maramdaman na hangina na ang kanyang pag-atake. Naging malungkot ang mukha Tianxi. Madilim at madilim ang kanyang tingin habang nakatingin kay Xiaoyan, na nasa loob din ng magandang porma sayon na ito. Madiin siyang nagsalita. Hindi na kailangang magpanik. Kahit gaano pa karaming taktika ang brat na ito, siguradong hindi niya kayang talunin tayong tatlo. Kaya naman, huwag magpanik at mawalan ng focus. Tumingin si Xiaoyan sa grupo ni Tianxi sa loob ng porma sayon at malamig na tumawa. Maaaring hindi iyon sigurado. Ang hansil ng kamay ni Xiaoyan ay biglang nagbago pagkatapos tumunog ang kanyang boses. Kasunod ng pagbabago ng kanyang kamay, ang nakapalibot na kurtina ng apoy ay nagsimulang bumuo ng mga alon. Kaagad, isang 5 kulay, makikinang na apoy ang lumabas mula rito. Pagkatapos nito, nag-transform ito sa isang dagat ng apoy na pumuno sa liwanag na porma sayon. Ang 5 kulay na apoy ay napakaganda. Gayunpaman, nang lumitaw ang apoy na ito, maging ang ekspresyon ni Tianxi ay naging pangit sa kabila ng kanyang lakas dahil malinaw niyang naramdaman ang isang uri ng hindi pangkaraniwang mapanirang enerhiya sa loob ng apoy. 3 uri ng Heavenly Flames, 1 uri ng Beast Flames, at 1 uri ng misteryosong Sun Flame. Ang 5 uri ng apoy ay nagsanib at nagpasigla sa isa't isa. Ang huling paglikha ay maaari lamang ilarawan sa pamamagitan ng salitang nakakatakot. Sky Incinerating Expelling Flames. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Xiaoyan. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay patuloy na umaagos palabas. Sa wakas, nakapasok na ito sa fire curtain sa paligid niya. Biglang itinuro ng kanyang daliri ang 3 lalaki na grupo ni Tianxi sa ibaba. Ang hindi pangkaraniwang nakakatakot na 5 kulay na apoy ay agad na lumitaw tulad ng isang mabangis na hayop habang ito ay tumangay patungo sa grupo ni Tianxi habang sinasabayan ng magulong espasyo. Ang kasalukuyang Xiaoyan ay umabot na sa lakas ng 7 bituin na si Dao Zhang matapos na ilabas ang Skyfire 3 Mysterious Change. Walang gaanong gap sa pagitan nila ni Tianxi. Matapos idagdag ang lakas ng pakikipaglaban na lumabas mula sa 5-ring flame expelling technique, maging si Tianxi ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tianxi nang makita niya ang makulay na apoy na lumipad mula sa lahat ng direksyon. Naramdaman ni Bing Zuan at Bing Huan na nasa likod niya na manhid ang kanilang mga ulo. Malinaw nilang naramdaman ang isang napakarahas, mapanirang kapangyarihan sa loob ng magandang apoy. Ang ganitong uri ng mapanirang lakas ay isang bagay na kahit isang kasing lakas ni Tianxi ay kailangang seryosohin. Kung hindi, mamamatay lang siya sa lugar. Sa sandaling ito, ang labis na mapagmamataas ni Elder Tianxi ay hindi maiwasang bawiin ang hindi magandang pagtatantya na ginawa niya para kay Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1099. Nakakatakot na pag-aaway. Ang maganda, 5 kulay na apoy ay tumawid sa kalangitan. Ang nakakatakot na mataas na temperatura nito ay naging sanhi ng pag-distort ng hangin. Medyo malabo ang paningin ng isa kapag tumingin siya. Nahaharap sa nakakatakot, 5 kulay na apoy na ito, hindi mabilang na bilang ng mga tao sa loob ng Ye City ang nakaranas ng pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Kahit na nakahiwalay ang kurtina ng apoy, nararamdaman pa rin nila ang ligaw na lakas na naging dahilan ng pagkatakot ng isa. Mahirap isipin kung ano kaya ang mangyayari kung sila ang nasa lugar ng grupo ni Tianxi. Ang sagot na ito ay isang bagay na hindi malinaw na maibigay ng mga hindi nakaranas ng unang kamay. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano katanga ang isang tao. Malalaman niya na ang ganitong uri ng pakiramdam ay tiyak na hindi magpapahintulot sa isang tao na maging mabuti. Siyempre, ito ay tulad ng inaasahan ng lahat. Ang mga ekspresyon ng grupo ni Tianxi ay naging hindi pangkaraniwang pangit habang nakatayo sila sa loob ng light formation.
Ang mapanirang lakas na nakatago sa loob ng maningning na apoy ay parang isang lasong karayom na nakatago sa kadiliman, na nagdulot sa kanilang lahat na makaramdam ng tuloy-tuloy na lamig sa loob ng kanilang mga puso. Old Shi, ano ang dapat nating gawin? Napalunok si Bing Zuan ng laway. May kaunting gulat ang ekspresyon niya. Ang maliwanag, 5 kulay na dagat ng apoy na iyon ay talagang sobrang nakakatakot. Kung hahayaan nila ang kanilang sarili na mahulog dito, malamang na ang natitirang 2 7-star Daozang ay haantong sa isang kakilakilabot na kapalaran. Sila ay mga practitioner ng malalamig na Daochi. Sa kasalukuyan, ang 5 kulay na apoy ay nagkataon na napigilan sila. Kung hindi sila gumamit ng ilang mga pamamaraan, malamang na sila ay mapahamak sa lugar na ito kapag dumating ang apoy. Ano ang dapat ikatakot? Bumaba ang ekspresyon ni Tianxi habang malamig na saway. Agad siyang nagpatuloy sa malalim na tono. Maaaring mayroon siyang porma sayon, ngunit gayon din ang ating Ice River Valley. Bumuo ng porma sayon ng Ice River. Talagang napakalakas ng puwersa ng pagsabog ng brat na ito, ngunit tiyak na hindi ito makakatagal. Kapag natapos na ang takdang panahon ng kanyang Skyfire 3 Mysterious Change, natural na masisira ang mahusay na porma sayon na ito. Sa oras na iyon, napakadali lang napatayin siya. Talagang karapat-dapat si Tianxi na maging ekspertong kilala sa buong Pil Region. Kahit nasa harap ng ganoong sitwasyon, hindi niya ibinunyag ang kahit kay titing na takot. Sa halip, natukoy niya ang nakamamatay na kahinaan ng lakas ni Xiaoyan sa loob ng isang pangungusap. Namula ang matandang mukha ni na Bing Zuan at Bing Huan nang marinig nilang sinaway sila ni Tianxi. Agad naman silang tumango. Pareho silang humakbang at pamwesto sa porma sayon. Isang bone-chilling aura ang lumabas sa kanilang mga katawan. Madilim at solemn na ang ekspresyon ni Tianxi habang nakatingin kay Xiaoyan sa malayo. Ang hugis ahas na tungkod sa kanyang kamay ay malakas na hamampes sa walang laman na hangin. Isang malawak, malakas, malamig na aura ang lumabas sa kanyang katawan at sumanib sa malamig na aura mula sa dalawa pa. Ito ay nanigas sa isang malinaw na puting salamin ng yelo na nagpoprotekta sa kanilang tatlo. Ang Snow White Ice Mirror ay ganap na nabuo sa makapangyarihang aura ng 3 taong ito. Ang lakas ng depensa nito ay lubhang nakakatakot. Malamang na kahit na ang isang dalubhasa sa tuktok ng klase ng Daozang ay mahihirapang sirain ito, kahit na pagkatapos gamitin ang kanilang buong lakas. Nang mabuo ang Ice Mirror na ito, ang 5 kulay na dagat ng apoy ay dumating sa ibabaw. Pagkatapos nito, nilunod nito ang malamig na salamin ng yelo sa loob ng isang mabangis, matinding apoy. Ang 5 kulay na apoy ay nakipag-ugnayan lamang sa puting nyebe, malamig na salamin ng yelo nang bigla itong nagbuga ng mainit na tunog. Tontoneladang puting kulay, malamig na hamog ang bumuhos mula sa ibabaw ng malamig na salamin, na humaharang sa pagkasunog at pag-ihaw ng 5 kulay na apoy. Chi-chi. Tuloy-tuloy na lumitaw ang mga patak ng malamig na tubig sa ibabaw ng salamin ng yelo. Pagkatapos nito, iginulong nila ang makinis na salamin at mabilis na pinasingaw ng umuusok na 5 kulay na apoy sa kawalan. Isang napakatalino na dagat ng apoy ang tumagos sa loob ng malaking light formation. Isang Snow White Ice Mirror ang lumabas sa gitna ng dagat ng apoy. Ang isa ay malabo na makakita ng 3 malabong figures sa loob nito. Ang mga mata ni Xiaoyan ay malamig at walang pakialam habang nakatitig sa ibabaw ng salamin na natutunaw. Bakas sa gilid ng labi niya ang malamig na ngiti. Ang paglikha ng 5 uri ng apoy ay lumikha ng labis na katabaan na kahit si Xiaoyan mismo ay nagulat. Bagamat mayroon talagang malaking agwat sa pagitan nila ni Tianxi, sa pamamagitan ng pag-asa sa Skyfire 3 Mysterious Change at sa 5-ring Flame Expelling Technique, ang agwat na ito ay lumiit na hanggang sa ito ay napakaliit. Ang pagsisikap na puwersahang labanan ang 5 kulay na apoy na ito sa sandaling ito ay mailalarawan lamang bilang naghahanap ng sariling pagdurusa. Ang 5 kulay na dagat ng apoy ay mabangis na nasusunog. Ang kakilakilabot na temperatura nito ay naging sanhi ng pagkasira ng loob ng pagbuo ng liwanag. Mayroong kahit ilang maitim na spatial scars na lumilitaw. Ang makapal na kristal na layer ng Snow White Ice Mirror, sa loob ng dagat ng apoy, ay natutunaw.
Ang bilis ng pagkatunaw ay naging dahilan upang ang grupo ni Tianxi ay hindi sinasadyang magbago ng kanilang mga ekspresyon. Dahil sa pagsugpo sa kanilang pagkakaugnay, ang mapanirang lakas ng limang kulay na apoy na ito ay mailalarawan na umabot sa isang napakatingkad na estado. Old Shi, kung ito ay magpapatuloy, ito ay magiging labis na maubos sa ating Daochi. Baka hindi na natin makayanan hanggang sa matapos ang takdang oras ng secret technique ng brat na iyon. Ang palad ni Bing Zuan ay nakasuporta sa layer ng yelo sa itaas ng kanyang ulo. Sinusundan ng Cold Chi ang kanyang braso at bumubuhos sa layer ng yelo. Kahit na ganito ang nangyari, naramdaman pa rin niya ang sobrang ligaw at marahas na init na pumapasok. Pabago-bago ang ekspresyon ni Tianxi. Minamaliit niya ang mapanirang lakas ng limang kulay na apoy. Ilipat ang lahat ng Ice Zone Force sa loob ng iyong katawan sa akin kapag nabasag ang salamin ng yelo. Gagamitin ko ang pag-atake at papatayin ko ang brat na iyon sa isang suntok. Sandaling nag-alinlangan sina Bing Zuan at Bing Hua matapos marinig ang siksik at malamig na boses ni Tianxi. Kaagad, isang pait lang ang nailabas nila sa kanilang mga bibig at tumanggo. Kung ang loob ng kanilang mga katawan ay hindi nagtataglay ng proteksyon ng Ice Zone Force, malamang na sila ay magdaranas ng walang awa na nagninangas na sakit sa nakakatakot na dagat ng apoy na ito. Hindi pinansin ni Tian ang mga mapait nilang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ng husto sa isang espasyo sa labas ng salamin ng yelo. May malabong figure sa lugar na iyon. Crack! Ang limang kulay na apoy ay galit na nagngangalit. Sa ilalim ng nakakatakot na mataas na temperatura nito, ang dami ng mga patak ng tubig sa matigas na salamin ng yelo ay nagsimulang tumaas. Ang makapal na salamin ng yelo ay unti-unting naging manipis. Napakaraming tao sa loob ng Ye City ang naramdaman na manhid ang kanilang mga ulo habang pinapanood nila ang palitan na ito sa loob ng light formation. Ang batang figure na iyon ay nagbigay sa kanila ng pagkabigla na nahihirapan silang isipin. Hindi lamang niya natalo ang isang protector mula sa Hall of Souls, ngunit siya ay kasalukuyang umaasa sa kanyang sariling lakas upang ibitag ang 3 dakilang elder ng Ice River Valley sa loob ng dagat ng apoy, na naging dahilan upang hindi sila makagalaw. Ang resulta ng labanan na ito ay magiging sanhi ng pagkulo ng ilang mainit na dugo sa pamamagitan lamang ng pagdinig tungkol dito, lalo na ang personal na pagsaksi nito sa sandaling ito. Crack! Isang bahagyang tunog ang biglang naglabas mula sa loob ng light formation habang ang hindi mabilang na bilang ng mga tingin ay nakatutok dito. Kaagad, maraming mata ang biglang naningkit. Makakakita ang isang tao ng maraming maliliit na bitek na nagsisimulang kumalat sa matigas na salamin ng yelo. Nakakatakot na dagat ng apoy. Kahit na ang pinagsamang lakas ng 3 Ice River Valley's elders ay hindi ito naharang. Ang hindi mabilang na bilang ng mga tandang ay agad na inilabas mula sa loob ng Ye City nang makita nila ang eksenang ito. Boom! Ang mga bitek ay kumalat sa mas mabilis na bilis. Sa huli, ang salamin ng yelo ay biglang yumanig at pumutok. Hindi mabilang na mga fragment ng yelo ang kinunan sa lahat ng direksyon habang kumalat ang isang nakakagulat na malamig na aura. Sa isang iglap, pinilit pa nitong ibalik ang 5 kulay na apoy na ito. Habang kumakalat ang malamig na chi, si Bing Zuan at Bing Hua ay nagpakawala ng galit na galit habang ang bawat isa sa kanila ay naglagay ng palad sa likod ni Tianxi. Isang malawak, makapangyarihang Daochi, na naglalaman ng isang maliit na mumo ng yelo, ang lumundag sa katawan ni Tianxi. Matapos may pasok ang Ice Zone Force sa loob ng katawan ni Bing Zuan at Bing Hua sa katawan ni Tianxi, may naririnig na kaluskos. Ang sunod-sunod na patong ng malabong asol na yelo ay tahimik na inilabas mula sa ilalim ng balat ni Tianxi. Sa isang iglap, nabuo ang isang manipis, maputlang asol na tela ng yelo sa ibabaw ng kanyang katawan. Isang alon ng sobrang nakakatakot na mapatla asol na kulay na malamig na hangin ang biglang lumabas sa katawan ni Tianxi nang lumitaw ang ice layer na ito. Sa harap ng mapatla asol na kulay na malamig na hangin, makikita ang nakapalibot na 5 kulay na apoy na itinulak ng mahigit 100 talampakan ang layo. Ang mga alon ng makapal at puting fog ay sesabog sa tuwing ang apoy ay bumubulusok. Naramdaman ni Tianxi ang nakakatakot na mataas na temperatura na pinalabas ng 5 kulay na apoy nang lumitaw ang maputlang asol na layer ng yelo.
higit sa kalahati nito ay talagang nawala. Agad na sumili ang matinding kislap sa magkabilang mata niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang malayong Xiaoyan sa siksik na paraan. Ang kanyang boses ay naglalaman ng walang kapantay na lamig habang ito ay umalangaw-ngaw sa liwanag na porma sayon. Brat, dito na ito magtatapos. Kakarinig pa lang ng makapal na boses nang biglang kinuyam ni Tianxi ang kamay niya. Ang sunod-sunod na alon ng likido, tulad ng malabong asol na enerhiya, ay lumabas sa kanyang kamay. Ang ganitong uri ng malabong asol na kulay na enerhiya ay mayroon pa ring ilang maliliit na piraso ng yelo na lumulutang sa loob nito, na naglalabas ng kakaibang kinang. Hinablot ng kamay ni Tianxi ang malabong asol na likidong ito. Pagkatapos nun, bigla siyang hinayla. Ang kumpol ng likidong ito ay kumawag-kawag at bumuo ng 20 talampakan na laking asol na ice bow. Ang malamig na hangin sa lugar na ito ay biglang lumundag pagkatapos lumitaw ang ice bow na ito. Pagkatapos nito, kahit na ang napakalaking limang kulay na apoy mula kanina ay nagsimulang umatras ng medyo malayo. Ice God Bow. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Tianxi. Hinayla ng kamay niya ang bowstring. Isang langit-ngit na tunog ang ibinuga habang ang busog ay hinayla hanggang sa ito ay ganap na napahaba. Nagtipon ang nakakatakot na malamig na hangin at dahan-daang lumitaw ang isang 10 talampakan na malaki at kulay asol na ice arrow sa tali ng busog. Ang hitsura ng ice arrow ay naging sanhi ng paglubog ng ekspresyon ni Xiaoyan. Nararamdaman niya na kahit ang tumatagos na 5 kulay na dagat ng apoy ay tahimik na naghiwalay upang bumuo ng isang linya para sa target ng arrow ng yelo. Itong Tianxi ay talagang karapat-dapat na maging eksperto sa pinakamataas na klase ng Daozang. Napakahirap niyang tapusin. Marahang huminga ng hangin si Xiaoyan. Isang kabangisan ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang selyo na nabuo ng kanyang mga kamay ay biglang nagbago. Kasunod ng pagbabago sa seal na nabuo ng kanyang mga kamay, nagsimulang umikot ang 5 kulay na apoy na tumagos sa loob ng light formation. Kaagad, ang buong porma sayon ay lumundag kay Xiaoyan sa lahat ng direksyon, nagtipon sa kanyang kanang kamay. Chi-chi. Sa pagtaas ng dami ng 5 kulay na apoy na nagtitipon sa braso ni Xiaoyan, 100 talampakan laking 5 kulay na apoy na kamay ang dahan-daang gumalaw at lumitaw. Nakasuot ito sa kamay ni Xiaoyan. Tinitingnan ito mula sa malayo, tila ito ay parang braso ng isang Diyos ng apoy, na nagtataglay ng walang kapantay na kapangyarihan na maaaring sirain ang mundo. Ang palasong ito ay kukuha ng iyong buhay. Napataas ang sulok ng mga mata ni Tianxi nang makita niya ang napakalaking braso ng apoy. Isang mabangis na ekspresyon ang agad na idinagdag sa kanyang mukha. Sa isang malamig na sigaw, ang ganap na pinalawig na busog sa mga kamay ay nagbuga ng putok ng ito ay pinakawalan. Ice God Arrow, Sealing the World in Ice. Nang mailabas ang kanyang mga daliri, ang 10 talampakan na laking asol na ice arrow ay nagbuga ng swoosh na tunog habang ito ay nagmamadaling lumabas. Umahan ang malamig na hangin ng kalikasan saan man dumaan ang palaso. Maging ang nakapaligid na fire curtain ay naging di pangkaraniwang madilim. Mabangis ang ekspresyon ni Xiaoyan. Napatingin siya sa asol na linyang nagmagnify sa bilis na parang kidlat. Kumikislap ang bangis nito at medyo matamlay ang kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang kanyang paa ay tumapak sa walang laman na hangin sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nakakagulat na tingin. Ikinumpas niya ang kanyang parang apoy na braso at marahas na hinampas ito patungo sa kulay asol na palaso, na pinaputok sa ibabaw ng isang mabangis na momentum na nakakatakot sa sinumang tumitingin dito. Fire God Arm, Destroying the World. Battle Through the Heavens. Kabanata 1100. Nakakagulat na labanan. Ang 5 kulay na apoy at ang ice blue na liwanag ay tumakas sa kalangitan na parang mga meteorite. Gumamit sila ng isang uri ng kagilagilalas na momentum na parang annihilation at walang awa silang dumurog sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Bang! Ang napakalaking kamay ng apoy ay parang isang braso na galit na ikan-away ng isang Diyos ng apoy. Naglabas ito ng lakas na sumisira sa mundo nang madikit ito sa arrow. Klang! Isang matalim at nakakatusok na tunog ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang tunog na ito ay tila kayang tumagos sa kaluluwa ng isang tao,
na nagdulot ng masakit na ekspresyon sa mukha ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Mariin nilang tinakpan ang kanilang mga tenga. Bang! Ang Ice Blue Cold Arrow ay pumutok sa lahat ng direksyon sa sandaling ito. Sa ilalim ng nakakatakot na malamig na hangin ito, kahit na ang bakanteng espasyo mismo ay may patong ng mga pira-pirasong yelo na tumatagos sa ibabaw nito. Ang napakalaking apoy na kamao ay marahas na dumampi mula sa labas ng mundo na nabuo ng malamig na aura. Isang nakakatakot na 5 kulay na apoy at isang asol na yelo, malamig na hangin na naghalo sa isang hindi makontrol na paraan habang sinimulan nila ang isang buhay at kamatayan na pagbuho. Ang 5 kulay na apoy at ang nagyayelong asol, malamig na hangin ay sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Pareho silang baliw na inilabas ang kanilang enerhiya. Ang nakakagulat na banggaan na iyon ay yumanig sa kalangitan. Nakatayo sa langit ang katawan ni Tianxi. Ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig habang ang presyon na ibinubuga mula sa loob ng malamig na hangin ay nagdulot ng hindi sinasadyang pakiramdam ng kanyang magkabilang braso na tila mapupunit. Malinaw niyang naunawaan na kung atras siya ng kahit kalahating hakbang, ang mapanirang puwersa ng malaking kamay ng Diyos ng Apoy ay agad na masisira sa nagyayelong salamin ng Ice God Arrow at sasampalin siya sa mincemeat. Sa makatuwid, tiyak na hindi siya atras kahit na kailangan niyang gamitin ang kanyang huling natitirang lakas. Bing Zuan, Bing Hua, ilipat ang lahat ng iyong Daoqi. Mabangis ang ekspresyon ni Tianxi. Ang kanyang mga mata ay parang mga makamandag na ahas habang nakatitig sa malabong figure sa loob ng malamig na ulap. Galit na galit siyang umungol. Bing Zuan at Bing Hua sa likod ni Tianxi ay natigilan nang marinig nila ang kanyang galit na dagandong. Agad silang nagngangalit habang ipinatong ang kanilang mga kamay sa likod ni Tianxi. Ang Daoqi sa loob ng kanilang mga katawan ay patuloy na umaakyat sa katawan ng kabilang partido. Nabawasan ang presyon sa braso ni Tianxi matapos matanggap ang suporta ng kanilang malawak, makapangyarihang Daoqi. Isang kabangisan ang bumungad sa kanyang mga mata. Mahigpit siyang sumigaw. Extreme freezing. Tumunog ang kanyang sigaw. Ang malawak at makapangyarihang Daoqi na natanggap niya ay pinagsama-sama sa Daoqi sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos nito, lumubog ito sa namumuong maputlang asol, malamig na fog. Sa suportang ito, naging nakakatakot ang temperatura ng malamig na fog. Sa sandaling ito, kung ang isang ordinaryong Daozang ay pupunta dito, sila ay magiging yelo sa loob ng wala pang 10 hininga. Bukod dito, kahit isang kaluluwa ay hindi makakatakas mula rito. Crack! Crack! Isang bahagyang kaluskos ang biglang lumitaw. Agad itong bumuo ng tuloy-tuloy na tunog. Biglang nanliit ang mga mata ni Xiaoyan nang matuklasan niya ang isang manipis na patong ng malabong asol na yelo na tumutubo sa ibabaw ng napakalaking kamay ng apoy. Sa harap ng manipis na yelong ito, maging ang 5 kulay na apoy sa napakalaking kamay ay medyo lumabo. Ang tindi ng pagtutol ni Tianxi ay higit na lumampas sa inaasahan ni Xiaoyan. Hindi ako maaaring patuloy na masangkot sa kanila. Kapag natapos na ang takdang panahon para sa Skyfire 3 Mysterious Flame, ang loob ng aking katawan ay papasok sa isang mahinang estado. Sa oras na iyon, kalimutan si Tianxi, isang elder lang ng Ice River Valley ang madaling makakapatay sa akin. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan. Agad siyang nakalanghap ng mainit na hangin at nagbago ang sil na nabuo ng kanyang mga kamay. Makikita ng isang tao ang 5 fire spirit ng 5-ring flame expelling technique na nagpapakawala ng apoy na kumikinang sa kanila. Ang 5 kulay na haligi ng apoy ay bumaril bago nagsama-sama sa braso ng napakalaking Diyos ng apoy. Matapos matanggap ang lakas ng haligi ng apoy, ang braso ng Diyos ng apoy ay muling nagpakawala ng maliwanag na ningning. Nawala ang yelo sa ibabaw nito na parang kidlat na bilis. Isang kabangisan ang bumungad sa mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang malakas na lakas sa loob ng braso ng Diyos ng apoy. Pagkatapos nito, ibinaba niya ang kanyang kamao at walang awa na hinampas ang tumatagos na malamig na fog mirror sa ibaba. Bang! Ang banggaan na ito ay naglabas ng isang nakakagulat na malakas na tunog. Isang napakalaking energy ripple ang kumalat sa paraang parang kidlat. Pagkatapos nito, bumangga ito sa fire curtain sa paligid nito, dahilan upang manginig ang 5-ring flame expelling technique. Matapos lumapag ang suntok,
Nahati ang puwang kung saan naghiwalay ang apoy at malamig na hangin. Lumitaw ang isang 5 talampakan na malaking madilim na itim na butas. Ang dalisay na kadiliman sa loob nito ay nagdulot ng manhid ng ulo. Sinundan ng malamig na hangin ang braso ng Diyos ng apoy habang kumalat ito sa lahat ng direksyon. Ang 5 kulay na apoy ay pumasok sa malamig na fog, na naging sanhi ng nakakatakot, maputlang asol na fog na mabilis na kumalat. Ang braso ng Diyos ng apoy ay nagsimulang bumuo ng maraming linya sa harap ng kaagnasan ng malamig na hangin sa bawat pagbukas na nilikha nito. Kasabay nito, ang malamig na hamog ay mabilis na nagkalat. Ang dalawang nakakatakot na enerhiya ay lumiliit pagkatapos masira ang isa't isa. Isang masasamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Tianxi habang pinagmamasdan niya ang mabilis na paghina ng braso ng Diyos ng apoy at ang malamig na hamog. Matagumpay niyang naharang ang nakakatakot na pag-atake ni Xiaoyan at naniwala na imposible para kay Xiaoyan na magpakawala ng panibagong pag-atake ng ganoong antas. Hanggat patuloy niyang inaantala ang mga bagay-bagay hanggang sa matapos ang limitasyon ng oras para sa Skyfire 3 Mysterious Flame, magagawa niyang masahihin si Xiaoyan ayon sa gusto niya. Ang malamig na hangin ay mabilis na kumalat sa harap ni Tianxi's madilim at malamig na tingin. Nang ganap na nawala ang malamig na hangin, ang napakalaking Fire God Arm ay naglabas din ng pagsabog at naghiwa-hiwalay, na naging mga piraso ng yelo na nakakalat mula sa kalangitan sa lahat ng direksyon. Hahaha! Sa wakas ay hindi napigilan ni Tianxi ang kanyang kagalakan nang pumutok ang braso ng Diyos ng apoy. Sumeryoso ang mukha niya habang tumatawa ng malakas. Shi! Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang pagtawa bago ito naputol ng itim na figure na bumaril mula sa langit. Itinaas ni Tianxi ang kanyang ulo at tumingin sa figurang nagmamadaling lumakad na may masamang mga mata. Ang kanyang lumang mukha ay nagpakita ng isang mapanoksong halakhak. Maglakas loob ka bang sumugod? Gusto mo bang ipagsapalaran ang lahat? Mahigpit na hinawakan ni Tianxi ang nangungunot na kamay ang kanyang hugis ahas na walking stick. Tinapakan niya ang kanyang paa at ang malalamig na asol at malamig na hangin ay muling lumabas sa kanyang katawan. Dahil nasa tuktok ng klase ng Daozang, ang lakas ng kanyang Daoqi ay malayo sa maihahambing ni Xiaoyan. Ang figure na bumagsak ay napakabilis. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ni Tianxi. Ang malaking robe ni Xiaoyan ay biglang nagbuga ng mainit na tunog sa sandaling ito habang ito ay naging abo. Isang palm-sized na 3 kulay na Fire Lotus ang biglang lumitaw sa isang mahiwagang paraan mula sa ilalim ng mga damit ni Xiaoyan. Ang biglaang paglitaw ng 3 kulay na lotus ng apoy ay bumulaga kay Tianxi. Biglang bumukas ang lahat ng butas ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang uri ng lakas mula sa braso ng Diyos ng apoy sa loob nitong 3 kulay na lotus na apoy. Iyon ay ang uri ng lakas na naglalaman ng isang annihilating aura. Ang mga mata ni Tianxi ay nabaling sa laki ng mga pinhole sa sandaling ito. Malamig na hangin mula sa buong paligid Tianxi tila reflexively nagtipon. Isang parang multo ang naglabas ng swoosh na tunog nang lumitaw ito sa harap ni Tianxi. Ang 3 kulay na Fire Lotus sa kanyang kamay ay walang awa na idiniin patungo sa dibdib ni Tianxi na may momentum na kahit isang mabilis na kidlat ay hindi kayang pantayan. Ang mabangis at mabilis na pag-atake na ito ay nahuli kay Tianxi na hindi nakabantay. Ang ganitong uri ng nakakatakot na lotus ng apoy ay nangangailangan ng mahabang panahon upang makalikha. Hindi niya maisip kung paano nagawa ni Xiaoyan na palihim na mabuo ang apoy na lotus na ito nang hindi man lang kumulo ang talukap ng mata. Sa sandaling ito, walang kabuluhan ang mag-isip ng labis. Sa tanging pagkakataon na mayroon si Tianxi, itinaas niya sa kanyang kamay ang hugis ahas na tungkod at ginamit ito para harangin ang kanyang dibdib. Boom! Walang nangyaring milagro. Ang 3 kulay na Fire Lotus ni Xiaoyan ay walang awa na idiniin sa hugis ahas na tungkod sa dibdib ni Tianxi habang nagpakita ito ng isang mabangis na ngiti. Pagkatapos nito, bang! Ang isang malaking bagyo ng apoy ay sumabog sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga nagulat na mga mata, na lumilipad sa kalangitan nang mangyari ito. Ang nakapaligid na kurtina ng apoy ay hindi na nakatiis habang ang bagyo ay nanalasa sa kalangitan. Sumabog ito ng malakas. Ang 5 espiritu ng apoy ay dahan-dahan ding nagkalat sa sandaling ito.
Ang bagyo ng apoy ay lumipad sa paligid. Sina Bing Zuan at Bing Hua, na nasa isang maikling distansya sa likod ni Tianxi, ay walang oras para umiwas. Marahas silang hinampas at nauwi sa pagluwa ng mga subo ng sariwang dugo. Ang kanilang mga katawan ay lumipad pabalik na parang saranggola na putol ang mga kwerdas. Sa wakas, bumagsak sila sa lupa at bumagsak ng malakas sa Ye City. Marami sa mga gusali sa Ye City ang naging mga durog na bato sa daan. Hindi mabilang na mga tingin ang natigilan habang pinagmamasdan nila ang pagbagsak ni Bing Zuan at Bing Hua. Pagkatapos nito, lumingon sila upang tumingin sa bagyo ng apoy sa kalangitan. Isang lamig na hindi sinasadyang kumalat sa kanilang mga puso. Si Protector Wu sa kalangitan ay tumingin sa bagyo ng apoy. Medyo gumalaw din ang ilusyonaryong katawan niya. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Xiaoyan ay naging dahilan upang madama niya ang takot sa kamatayan. Ngayon, nagsimula na siyang magsisi sa kanyang mga ginawa. Bakit siya nagkusa na tanggapin ang gawaing ito, na inakala niyang matagumpay niyang magampanan ng napakadali, mula sa mga kamay ng Honorable Elder? Ito ay dahil ngayon lang niya nalaman na ang gawaing ito, na sa tingin niya ay malamang na magtatagumpay, ay isa na puno ng panganib. Bang! Isang figure ang biglang lumipad palabas ng bagyo habang si Protector Wu ay nakakaramdam ng panghihinayang. Ang matangkad pulang sariwang dugo ay paulit-ulit na dumura sa kanyang bibig. Tianxi. Nakita ng matatalas na mata ni Protector Wu ang malagim na mukha, nababalutan ng dugo na lumipad palabas. Dala niya ang kalahati ng patpat na hugis ahas. Nagulat si Tianxi. Gayunpaman, ang kahabag-habag na hitsura ng kasalukuyang Tianxi ay mas masahol pa kaysa sa naunang estado ni Protector Wu. Sa hitsura nito, sa pinakakaunti man lang ay magdudulot siya ng malubhang pinsala. Boom! Binalot ng sariwang dugo ang katawan ni Tianxi nang marahas itong nahulog sa Ye City sa harap ng maraming mata. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa lupa at bumuo ng isang napakalaking hukay. Ang kanyang katawan ay nakahiga sa loob ng hukay. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Natalo ang Ice River Valley. Natahimik ang buong lungsod. Maraming mga mata ang tumingin sa napakalaking hukay at ang kanilang mga ulo ay parang sesabog na. Ang mga labanan ngayon ay naging sanhi ng kanilang mga puso na mapuno ng isang salita lamang. Shock. Ilang beses makikita ng isang tao ang gayong nakakapukaw ng kaluluwa na labanan sa isang buhay. Ang natulala na mga mata ni Protector Wu ay tumingin kay Tianxi sa hindi niya alam na kapalaran. Kumalat ang takot sa kanyang puso. Tumango siya, tumalikod, at tumakas. Gayunpaman, kagalo pa lang ni Protector Wu ang kanyang katawan nang magiba-iba ang espasyo sa likod niya. Kaagad, isang kamay ang misteryosong lumitaw. Marahan itong damapo sa balikat ni Protector Wu bilang isang mahinang boses, na naging sanhi ng kanyang buong katawan na tumigas, dahan-daang tumunog. Gagawin kitang alabok kung kikilos ka ulit. Marahas na gamulong ang lalamunan ni Protector Wu. Dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo sa sobrang hirap. Isang mukhang mabangis at batang mukha ang nagsiwalat.